Hindi lang group loan ang hinawakan ko. Nasubukan ko ring humawak ng individual loan. Etong program na to, talagang binubusisi ng opisina kung yung inuutang kaya mong bayaran. Kung hindi man, kung may mahihila kaming gamit, kung hindi ka makakapagbayad. May isang inirekomenda yung matagal nang kumukuha sa amin, si Kuya Chris. May negosyo siyang bakery na check agad sa opisina. Kaya matapos ang 2 linggo, nakakuha siya ng pera. Madalas na gabi na ako nakakapunta sa kanya kasi 6 na sentro na ang hawak ko. Tapos 2 sentro yung kasabay niya sa araw ng paniningil. Pero wala namang problema sa pagbabayad si kuya. Minsan nga inaaya pa nila akong mag-anak na doon na maghapunan. Kaso nagmamadali ako lagi. Susunduin ko pa kasi yung bunso namin kay tita. At nang malaman niya yun, pinapabaunan niya na ako lagi ng tinapay para kay bunso. Doon ako madalas naghihintay sa loob ng bakery. Yung sa loob ng bakery, karugtong na yun ang bahay nila. Marami silang bata sa bahay. Mga nasa edad 1 hanggang 4. Nasa 6 ata yung nakikita ko na pagapang-gapang. Tumatakbo sa salas nila. Pero hindi sila umiiyak. Minsan pa nga sabay-sabay silang lilingon sa akin tapos tatawa. Natatawa sa mukha ko. May isa lang akong napapansin sa kanila. Laging may bagong babae silang bisita. Minsan may kasamang lalaki, siguro asawa. Minsan naman babae, parang nanay. Laging ganon. Minsan umiiyak yung babae, pero laging iba. Nahihiya naman akong magtanong kaya sinawalang kibuko na lang. Hanggang sa i-text ako ni Kuya Chris na dalhin ko na lang yung bunso namin para hindi na ako makatanggi. Yun pala birthday niya. Ang panakot niya sa akin, hindi siya maghuhulog pag hindi ko pinaunlakan yung imbitasyon niya. Dahil nga sa wala akong problema sa kanya, pumayag ako. Sinundo ko yung bunso namin tsaka kami dumiretso sa bahay niya. Kukunti lang ang bisita niya pero maraming pagkain. Pinaupo ko si bunso para sandukan siya ng pagkain. Kaya lang nagsasandok ako nung biglang yumapos siya sa akin. Pinaupo ko siya ulit. Ang sabi ko kakain lang kami tapos aalis na rin para hindi nakakahiya kay Kuya Chris. Tapos dagdag ko pa, may baby. Kaya lumiwanag ang mukha niya ron. Mahilig kasi siya sa baby. Yung anak nga ni kuya lagi niyang nilalaro pag nasa bahay. Pagtapos naming kumain, nakipagkwentuhan lang ako ng konti kila kuya. Tapos nagpaalam na ako. Si Bunso ayaw pang umalis bigla. Para siyang may kausap. Nagtatakip ng bibig nang ngumingiti. Tapos sumusulyap sa asawa ni Kuya Chris. Pagkalabas namin ng bahay, sinakay ko na agad siya sa motor. Sinuot ko na yung helmet sa kanya. Pinaandar ko na yung motor nung may tinuro siya sa bandang gilid ng bahay. Kuya, bakit nasa labas yung baby? Tanong niya. Pero wala namang baby. Kami nga lang ang tao sa labas. Ay kuya, ang dami na nila, tignan mo. Sabi niya ulit at kumaway pa. Binaba ko yung kamay niya. Walang iba dyan, sabi ko. Meron, tinatawag nila ako. Maglaro daw kami kuya, please. Tapos kumaway siya ulit. Hindi ko siya pinagbigyan kahit nagmamaktol siya. Pinasibad ko na paalis ang motor. Kinikilabutan ako eh. Pagka-uwi namin, wala pa si kuya. Nahiga na kami sa harap ng TV para hintayin siya. Pagdating niya saka na kami lilipat ng kwarto. Pagdating ni kuya, lumipat na kami habang kumakain siya. Pagkatabi ni kuya kay Bunso, biglang nagtanong si Bunso sa kanya. Kuya, bakit yung mga baby sa pinuntahan namin ni Kuya Kamel kahit gabi na nasa labas pa rin sila? Ba't ako bawal? Tinignan ako ni kuya. Umiling ako. Baka hindi yun baby. Sabi ni kuya sa kanya. Baby yun. Di naman ako duling eh. Mas malaki kaya ako sa kanila. Tapos kuya, tinatawag nila ako. Alam nila yung pangalan ko kahit di ko sinabi sa kanila. Kwento ni Bunso. Eh ikaw alam mo yung pangalan nila? Habang tinatanong yun ni kuya, nakatingin siya sa akin. Kinikilabutan na ako. Lalo na nung sumagot si Bunso. Walang name yung kausap ko kanina kuya. Ang sabi niya, yung babae, yung asawa nung Chris kasi,
Hindi sila binigyan ng name. Pinatulog na siya ni kuya habang ako nakatulala sa kisame. Nung tulog na siya, hinampas ako ni kuya sa hita. Tapos inaya niya ako sa may sala. "Saan ba kayo pumunta?" Tanong niya. "Sa birthday. Doon sa sinasabi ko sa yung panadero. Yung lagi nagbibigay ng mamon. Yung gustong gusto mo." Sagot ko. "Marami bang bata ron?" Tanong niya ulit. "Oo, pero kanina wala tulog na siguro." "Pero kuya, wala talagang bata kanina ron sa tinuturo niya. Totoo, seryoso." Sagot ko. "Sa susunod kahit magabihan na siya kila tita, wag mo na siyang isasama ron." Sabi niya. Tumango ako, tapos napatingin ako sa kwarto. Iniwan kasi naming bukas yung pinto pati yung ilaw nakasindi. Sabay kaming tumayo ni kuya. Nagkatinginan kami bago tumakbo papasok sa kwarto. Sa tabi kasi ni Bunso, may, may nilalang na deform ang ulo. Yung mga braso niya parang inikot. Yung kamay nakapilantik. Kinuha ko agad si Bunso. Tapos nawala yung nilalang na parang deformed na bata. Gusto ko sanang isipin na gawa lang ng utak namin yung nangyari. Ang kaso hindi. Kasi dun sa pwesto nung nilalang kanina, may bakat ng dugo, fresh pa. Kaya sa sala kami natulog. Parang nakakatakot nang kasing humiga sa kama nun eh. Sa sumunod na pagsisingil ko kay Kuya Chris, meron na namang babae silang bisita. Tapos nag-iba na yung dating sa akin ng mga bata sa sala. Creepy na. Pero yung babae walang kasama. Hindi ko siya masyadong tinitignan kasi parang ang sungit ng dating niya. Pagkabigay ni Kuya Chris ng hulog niya, umalis na ako. Pero dumaan ako sa tindahan sa may bungad at bumili ako ng yosi. "Balong, yung kotse ba doon tumigil kila Chris?" Tanong nung tindero. Nung tumango ako, sabi niya, "Nakaw!" Doon ko naisip na makipagkwentuhan. Total maaga-aga pa naman, wala pang 5:00. Maagang nabuo yung hulog ng 2 sentrong hawak ko. Hanggang sa makwento ko yung nangyari kay Bunso ng birthday ni Kuya Chris. Pwera ron sa nangyari sa bahay. Ayoko kasing pagtawanan. "Naku, wag mo na ulit dadalhin kapatid mo sa kanila," sabi nung tindero. "Aswang po ba sila?" Maangkong tanong. Pero tinawanan ako ni Manong. Kasi naisip ko agad sila Tasyo eh. Bata pa si Bunso eh. Yun lang naisip kong dahilan kung bakit hindi na siya pinapadala dun ni Manong. Kumadrona kasi yung asawa ni Chris. Pero aborsyonista rin. Kaya nga sila nakapagpatayo ng bakery dahil sakita ng asawa niya eh. Yung mga batang nakikita mo, hindi yun totoo. Kaluluwa yun ng mga batang inabort ng asawa niya. Doon nila nililibing sa likod bahay nila. Sabi ni Manong. Labas ako sa personal nilang buhay. Tsaka parang ayokong maniwala na ganun si Kuya Chris. Ang bait kasi nilang mag-asawa. Nung nagkita kami nila Tasyo, kwento ko sa kanya. "Sa susunod, obserbahan mo yung paligid saka mo sabihin sa akin kung anong kakaiba," sabi ni Tasyo. Kahit okay yung naging unang cycle ni Kuya Chris, kailangan ko ulit i-CI yung bahay niya. Dun sa likod nila, may parte ron na medyo maliit lang naman, mga 2 metro, na walang kahit na anong halamang natubo, kahit damong ligaw. Pagpasok ko sa loob ng bahay, andun na naman yung mga bata. "Kuya, anak mo ba silang lahat?" Tanong ko. At hindi ko makakalimutan yung itsura ni Kuya Chris nun. Para siyang uminom ng suka tapos yung asawa niya na nasa kusina, nahulog yung takip ng kaldero. Pumunta siya sa tabi ng pinto at sabi niya, "Alis ka na." Hindi na siya nag-renew. Ako rin naman kung sakali man na kukuha pa siya ulit, makikipagpalitan na ako sa ibang PO. Hindi ko na kayang bumalik sa bahay na yun. Kasi pagkatanong ko nun, yung maamong mukha ng mga bata nagbago. Naging katulad sila nung nilalang na nakita namin sa tabi ni Bunso. Tapos yung dating amoy tinapay na bahay nila naging malansa. Yung dating masayang atmosfera, naging nakakatakot na. Nung sinabi ko yun kay Tasyo, ang sagot niya, wala daw kasing bahong maitatago. Sa simpleng pagkitil sa mga inosenteng buhay, ay siyang pagtakas ng tubo ng buhay
sa kung saan sila basta binabaon. Kaya please, practice safe sex lagi.